Good day, Kamaster! Welcome back to our BMI Motorite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano lalagyan ng battery solution itong motorcycle batteries Motorite. Ang size o sukat sa baterya na ito ay 12E9 4B. Ayan po, 4B siya. Ito ay 9AH 9 amperes, 12 volts, low maintenance. Ibig sabihin, di tubig siya kung tawagin. Atin itong lalagyan ng battery solution dahil ito ay pinili na ng ating customer na si Sir. Babalikan daw niya mamaya. So atin na itong gagawin ngayon. Disclaimer lang po, pwede nyong gayahin o hindi ang ginagawa ko. Nasa inyo kung saan kayo komportable at nakadepending sa customer kung nagmamadali o hindi kasi medyo may katagalan ito. Pwede rin naman kayo gumamit ng imbudo na maliit. Ginagawa ko lang ito for the sake of tutorial. So atin itong bubuksan. Pagbukas natin, ito ang makikita natin kaagad. Yung tornilyo, may washer siya. Then may kasama siyang hose. Ayan. Then, ito na ang pinaka-battery. 12E9 4B siya. Ayan. Ito na battery ay ginagamit ito sa mga motorcycle na Kawasaki Barakuto 175cc. Huwag tayong malito ha. Ang bibili natin ay 4B kasi ito po ay reverse, hindi normal. Ibig sabihin, nasa kaliwang bahagi ang positive polarity ng battery at nasa kanang bahagi naman ang negative polarity ng battery. Kasi 4B po ito. May ganito rin na 12E9 pero 3B naman yun. Papakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko nga 12E9 3B. Ayan. Ito ang positive nito ay nandito sa kanang bahagi. Ayan po. Plus sign po yan. Ito ang positive polarity ng baterya. Dito naman sa kaliwang bahagi, minus sign. Ito ang negative polarity ng baterya. Ayan po. So pagtabihin natin ang dalawa na to. Ayan kung mapapansin niyo. Ayan. Tingnan nyo po ng maigi. Ito ay 4B. Reverse. Ito ay 3B. So regular ito na baterya. Ang pinagkaiba nito sa 3B at 4B, ang positive ng 4B ay nasa kaliwang bahagi papunta doon, di ba? Ang positive polarity naman ng 12E9 3B ay dito sa kanang bahagi. Yan. So hindi po ito pwede sa Barakuto. Ito po ang pwede. Ayan, kita niyo naman malaking pinagkaiba. Dapat ganito, positive dapat to, hindi eh. Ayan oh. Ayan. Ayan, di ba? Ito ay 4B, ito ay 3B. Ayan, ang positive niya ay dito. Sa 3B naman ay negative ito. Diba? So, malaking pinagkaiba. Okay? Baliktarin lang natin kasi mas komportable ako kapag binabaliktad ko ganyan. Yan. Unang-una na tanggalin natin na itong kulay pula na nasa gilid. Alsahin ko. Ito po, itong kulay pula ito. Alisin nyo. Pag once na lalagyan nyo na ng battery solution itong battery na ito kasi ito yung pinakasingawan niya. Pag once na hindi ito aalisin, pag lalagyan nyo agad ng battery solution, pag uminit ng husto ang battery, baka sasabog o ano pa man ang mangyari. So mas maigi nang alisin natin ito. May takip siyang 6 na piraso kulay dilaw. Sa pagbubukas naman ito, kayo ang bahala kung ano ang gusto nyong gamitin. Ako, ang aking gagamitin ay itong tinatawag na flat screw. Ito po. Ito ang itsura ng flat screw. Ayan. Malapad yung kanyang dulo. Ayan. So, ganito po ang pubukas niyan. Yan. 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 So, ayan, bukas na yan. Ang ilalagay natin nito na tubig ay battery solution. Hindi naman siya gaanong 100% na matapang, hindi po. Kasi may halo siyang distilled water. Ang sulfuric acid niya ay 35% lang. Ang distilled water ay 65%. Para mabuo ang 100%. So ito po ang itsura ng sulfuric acid na ating ilalagay. Ayan, 1.250 siya. So atin itong bubuksan. Naka-shield pa ito. Ayan. Bukas na yan. Ating ilalagay dito sa maliit kong lagayan. Yan. Lagay natin siya. Sa
paglalagay ng battery solution dyan, maliliit yung kanyang butas, idiskartihan nyo. Para-paraan lang yan. Yung ang bala ko, ano ang gusto nyo gagamitin. Ako ang aking gagamitin ay itong tinatawag na Surgitic. Itong ginagamit ng mga doktor at nurse. Ito po ang itsura. Ayan. 10 ml siya. Mabibili ito sa kahit anong pharmacy. Marami ito. 10 ml. Buksan nyo lang. Bukas na yan. Ayan. Then may karayom siya. So para mapabilis ang ating gawa, alisin nyo itong karayom. Pihitin nyo lang pakanan. Yan. Tanggal na yan. Pakanan ng pagpihit para maalis. At saka natin ilagay dito. Pupunuin natin ito. Itatapat natin sa 10 mg. O obserbahan natin kung ilang 10 mg ang kakasya sa isang butas ng battery. Kung ilang 10 ml ang malalagay sa bawat kwarto sa battery na ito. Kasi may 6 na kwarto ito eh. Kasi 6 ang butas niya. Ayan, 10 mg na yan. Mag-una tayo doon sa pinakaunang butas. Yan. Yung pangalawa na to. Yan. Ito ay pangatlo. Yan. Ito ay pang-apat. Ito ay pang-lima. Ito ay pang-anim. Pang-pito. Pang-walo. Pang-siyam. Pang-sampo. Ayan. 10 ml po siya, 10 ganito ang ilalagay natin sa bawat kwarto kasi 6 na kwarto ito eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tugma yan dito sa butas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na butas din yan. So sa isang butas, yan, 10 ml na Surgitic ang ating ilalagay. Ayan po. Papansin nyo naman, hindi siya masyadong puno, katamtaman lang. Diyan lang siya. Dagdagan natin itong ating battery solution. Malapit na maubos. Yan. So, umpisa na naman tayo. 10 ml. Yan. Ito sa pangalawang butas. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ayan. 10 na yan. So, tuloy-tuloy lang tayo. Pangatlong butas na tayo. 10 pa rin dito. Hanggang sa matapos itong 6 na butas ng battery. Pangalawa. Pangatlo. 4. 5.
Pang-anim. So, dagdagan natin ulit. Kasi kulang na. Tandaan nyo, pang-anim na yon. Naman, pang-pito. Pang-walo. Pang-siyam. Pang-sampo. Doon. So, next na naman tayo. Next. 10 ml pa rin. Pang-apat na butas na tayo. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyam. Sampo. Yan. Dagdagan natin ulit to. Kulang na. So, 10 ml lang naman. Yan. Dito tayo sa pang-apat na butas na. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ayan. So, dagdagan natin ulit kasi kulang naman. ml na naman. Yan. 10 ml. Dito na tayo sa pang-anim na butas. Last but not the least. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ayan. So, ayos na. Tapos na yan. So, kung mapapansin nyo guys, umukulo-kulo yung tubig sa loob. Sinyalis po na nagkakarga yan sa plates ng battery. Ayan, kumukulo-kulo siya. At kung pansinin natin, halos magkapantay na yung sukat at level ng tubig. Kasi po, may sinusunod tayong level. Kaya siya nagpantay. Magkapantay na kaagad. Sinusundan natin itong surgitic
Kasi kung hindi tayo gagamit ng ganito, hindi natin ma-tsansa. Pero kartin nyo pa rin, pwede naman gumamit kayo ng imbudo. So kung ito ang inyong gagamitin, 10 ganito po, 10 10 ml hanggang dito. Yan. Kada butas nito, itong 6 na butas na ito, kada kwarto, sa 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa isang kwarto, isang butas, 10 10 ml po. 10 10 ml. Okay? So okay na yan. Tapos ang paglagay ng tubig, dapat hanggang dyan lang, sa upper lang siya. Pwede pang lumagpas ng kaunti. Basta wag lang umabot ito sa kulay itim. Yung punong-puno na. Kasi masama sa baterya yan. Kasi pag nakalagay na ito sa akina ng motor, kulo ng kulo ang tubig nito sa ilalim. Kumbaga mag-i-expand. Tatapon siya. Mapupunta doon sa bakal ng inyong motor, kakalawangin yung bakal ng inyong motor. Pati yung motor ninyo, kakalawangin na rin. Ilang yan. Itong battery solution, kung mapupunta yan dito sa positive polarity ng baterya at dito sa negative polarity ng baterya, kakalawangin din ito. So hindi magtatagal, mapupulpul itong negative at positive. At kung minsan naman tumatagas, akala natin sira na ang battery. At hindi lang yan. Pag sobrang puno ang paglagay natin ng tubig nitong baterya, mag-grounded siya. Hindi maganda sa baterya, mag-grounded siya. Hindi po advisable na punuin natin ang paglagay ng tubig ng battery. Kailangan may sukat po siya. Panoorin nyo po ang ating previous video patungkol sa sukat o level ng tubig, kung gaano ito karami ang dapat ilagay na tubig. Okay? So pagkatapos yung lagyan ng battery solution, kumuha kayo ng basahan. Ito ang gamitin natin basahan. Pupunasan nyo ang ibabaw kasi may mga natatapon ng kaunti, may tilamsik siyang kaunti. Pupunasan nyo lang siya. Pagkatapos, saka natin tatakpan. Yan. Pagkatapos natin takpan, siyempre ititester natin yan para malalaman natin kung nagkaroon na ba siya ng karga, kung nagkakarga na ba. Ito ang itsura ng tester. Itong pula, dito natin ilalagay sa plus sign ng baterya. Ito ay plus sign, ibig sabihin positive polarity ito ng baterya. Diyan natin ikakabit. Yan! Dito naman sa kabila, kung makita nyo itong minus sign, ibig sabihin negative polarity po yan sa baterya. Ito po ang polarity na negative. Itong alligator clip naman ng ating load tester na kulay itim, dito natin siya ikakabit. So makikita natin ang kanyang voltahe kung ilan na nga ba. As we can see, kamaster, kung makita nyo, 12.2 volts na. So nagkakarga na siya, kalalagay lang natin ng battery solution. Nagkaroon na agad ng voltahe. Okay? Pagka ganyan, huwag nyo muna kaagad ikakabit sa inyong mga Kawasaki Barakuto 175cc. 30 minutes to 1 hour bago nyo ikakabit sa inyong mga Kawasaki Barako 175cc. Kasi 12.2 volts pa siya. Kulang ng 0.2 volts para maging 12.4 volts. Yan po kasi ang standard na karga sa battery. Kasi kusang nagkakarga ito, nagsi-self-charge. Kasi ang standard na voltahe ng baterya ay 12.4 to 12.6. So yun lang. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nakatulong, please give me a thumbs up. Share nyo na rin sa mga friends kung sa tingin nyo na matutulungan ng ating video. Salamat sa iyong panonood. At huwag kalimutan, pindutin ang subscribe button. At pagka-pindot ng subscribe button, may lalabas na all. Piliin yung pindutin ang all para ma-notify kayo kapag may new videos kaming ina-upload. Bye!